Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po yung diriwang ng ikatlong linggo sa Kwaresma. Ito po yung napakahalagang linggo kung saan marami tayong matututunan sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at tiyak po na itong ating programang ito ay maging pagpapala sa inyo. Sana po lahat kayo yung nagtitipon-tipon na sa harapan ng inyong television, inyong mga kasambahay, mga kapitbahay, upang sa ganung paraan talagang maging handa tayo sa pakikinig na ito at panonood ng ating palatuntunang Word Made Flesh. Alam ko po na maraming mga komunidad ng mga religyoso, seminarista, ganyan, ang nagtitipon-tipon upang manood nito. Sana po maging pagpapala ito sa inyo. Pinabati ko po lahat ng mga kaparian, mga religyosa, mga katekista, mga nagpagpahayag ng magandang balita. Yung po mga kabataan na nanonood nito, ang may sakit po, na ngayon na nanonood din, pagpalain ho kayo ng Panginoon sa inyong panonood na ito. Kaya po, isang magandang pagbati ang aking pinapaabot sa inyo. Shalom sa inyo. Ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ito pong pagbasang narinig natin ay napakahalagang bahagi ng Biblia. Ito po ang 10 Commandments. No po? Natatagpuan po natin ito dito sa aklat ng Exodo, the first enumeration of this commandment. Magkakaroon po ng ikalawang utos doon po sa Deuteronomio. Deutero ho, ibig sabihin second, nomos means law, the second law, the repetition of the law. Ang re-repeat ho doon ay ituhong narinig nating binasa ngayon sa unang pagbasa, Exodus chapter 20 po. Napakahalaga po nung tinuturo dito sa atin, ang Diyos ho mismo ang nagbibigay nito mga kautusan ito. Kaya po hindi pwedeng palitan. Ang Diyos ho dapat kausapin dyan pag nagkataon. Hindi ho natin pwedeng palitan to. Ito po ang 10 utos ng Diyos na ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayang Israel upang talagang bigyan sila ng panuntunan na magiging giya ho, magiging gabay sa kanilang pamumuhay. Napakahalaga ho nitong mga utos na ito na nakaugat sa ating kalikasan bilang mga tao. 10 utos ito ng Diyos na natural. Hindi natin pwedeng talakayin ng lahat ng buong buo dito. Pero napakahalaga ho nito na maintindihan natin, ang Diyos ho ang nag-uutos ho siya para magkaroon tayo ng kaginawahan sa buhay.
Tandaan niyo ho, ang 10 utos ng Diyos ay para bang mga road signs. Kunyari, pupunta kang Baguio, hindi mo alam ang daan. Salamat lang sa Diyos, mayroong mga karatula. This way to Baguio. Parang ganyan ba? Kung kaya, makakapunta ka doon malulhati. Alam mo kasi kung saan ka dadaan, kung anong dapat mong kalsadang pipiliin. Kung mayroon mga pagsasangan ng daan. Brothers and sisters, tandaan natin, yun yung mga commandments, o yung mga road signs na pinag-uusapan natin, wala naman ho sa gitna ng kalsada, hindi ho ba? Nandun sa tabing daan para mabilis ho tayo makakaraan doon sa kalsadang yon. Ganun ho yung function, yung layunin ng mga kautosang ito. Talaga ho namang ito po'y mga gabay sa atin sa landas ng buhay na ito para malulhati tayo makabiyahe patungo sa Diyos, mapagmahal nating Ama. 10 itong mga utos ng Diyos na ito, kung tutuusin, yun hong unang 3 utos, na kung saan sinasabi, hindi ka dapat magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mong gagamitin ang ngalan ng iyong Panginoong Diyos nang walang kapararakan. Ipangilin mo ang araw ng Panginoon, ang Sabat para sa mga Hudyo. Brothers and sisters, yung 3 mga utos na yun ay tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos. Yun ang susunod na 7 utos ng Diyos, yung igalang mo yung ama't ina upang ikaw ay magkaroon ng mahabang buhay sa lupaing bibigay sa ng Panginoon. Tapos, huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang na dito sa laban sa iyong kapwa, huwag kang magnanasa sa di mo asawa, huwag mong pagnanasa ang di mo ari. Lahat po yung 7 mga utos na yon ay tungkol sa kapwa. Yun nga ho yung 10 utos ho ng Diyos, talagang mapapaikli natin sa 2. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Iibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Pero pagka nakita ho natin yung mga utos ng Diyos na yun, ang papaikli pala natin, we can reduce them to their lowest terms. Pagka kinuha ho natin yung common denominator nilang ganyan, makikita ho natin ang pinakabuod nila ay pag-ibig. Kaya nga ho sinasabi sa aklat, sa sulat ho ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang pag-ibig ang siyang kabuuan, ang siyang kaganapan ng mga batas. Ganun ho yun. Sabi pa nga ni San Pablo uli sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 10, verse 8, sasabihin niya, huwag kayo magkakaroon ng anumang utang kanino man. Brothers and sisters, narinig niyo yun? Huwag kayo magkakaroon ng anumang utang kanino man. Maliban lang ng ibigin ang bawat isa. Yun lang ho dapat nating debt as a people, to love one another. Brothers and sisters, tingnan nyo, napakahalaga po nitong pag-ibig na ito. Kung kaya naman di tayo nagtataka, kay St. John ho, chapter 13, verse 34, ang sabi niya doon, sabi ni Jesus, doon sa kalingapunan po ito, ang sabi niya doon, binibigyan ko kayo ng bagong kautusan, mag-ibigan kayo. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Brothers and sisters, napakahalaga ho nun. Paano natin nakikilala kung sino ang isang doktor sa ospital? Malamang meron siyang stethoscope, Paano makikilala ang isang pulis? Naka-uniforme. Paano makikilala kung sino ang estudyante ng eskwelaang yun o eskwelaang ito? Ay, sa pamagitan ng uniforme. O ngayon, paano natin makikilala kung sino Kristiyano? Sasagutin ho ni Jesus John sa John chapter 10 verse 35 na sinabi niya, sa pamamagitan ng inyong pag-iibigan, kung may pag-iibigan kayo sa isa, makikilala kayo ng madla ng mga alagad ko nga kayo. They will know you are my disciples if you have love for one another. Brothers and sisters, yun ang pinakabuod ng mga kautusan ng Diyos. Tingnan nyo, napakaganda ho dito sa panahong ito ng Kwaresma, ikatlong linggo po tayo ng Kwaresma, talagang pinapaharap ho sa atin ng Ecclesia, ng ating inang Ecclesia, our Mother Church, ito pong mga utos ng Diyos na ito. Talagang dapat suriin natin ang ating mga sarili. Talagang nga ba ang Diyos ang ating minamahal ng higit sa lahat? At siya lamang, siya lamang? O marami tayong ibang Diyos? Ano ba nga bang yung mga ibang Diyos? Salapi, for example. Yung katanyagan, for example. Yung, for example, mga pag-aari. Brothers and sisters, teka muna, hindi ho yun ang dapat nating Diyosin. Iisa lang ho ang Diyos natin. Yung pangalan ng Diyos, ginagalang natin. Baka naman, hanggang ngayon sinasabi yung Sus Mariosep. Sus Mariosep. Teka, hindi ho dapat ginagamit yung pangalan ng Diyos nang walang kapararakan. Yun kung gusto nyo banggitin yung Jesus, Maria, Jose, Maria, Jose, Jesus, Mary, and Joseph, banggitin niyo ho ng merong paggalang. Pero hindi ho expression, Sus Mariosep, Alam niyo ho ba kung ano ibig sabihin ng Sus sa Hebreo? Hebreo, Sus, ibig sabihin kabayo.
Ano ba yan? Binabanggit mo, kabayo ni Maria at ni Jose? Oh, come on, you know? And so, don't mention it just like that. You know, igalang natin ang ngalan ng Diyos. Tapos, so, yung araw ng Panginoon, para ho sa atin, ito ho yung araw ng linggo na pinapangilin natin. Of course, meron pwedeng anticipated mass, pero yung araw ho ng linggo is really the day, you know, for our getting together as God's family. Brothers and sisters, sana ho, yung araw ng linggo, hindi natin kinakalikdan. Hindi ho natin pagpapalit yun. Tandaan ho natin, 7 araw sa isang linggo binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ho binibigay, pinapahiram sa atin ng Panginoon. At 24 na oras sa isang araw, you know. Sa mga tuwid, sa buong isang linggo, 168 hours. Ang pahiram ho sa atin ng Diyos. Kasi hiram sa Diyos ang ating buhay, hindi ho ba? Yun nga dapat to, kung hihingin niya sa atin, sabihin natin, 8 oras, you know, sa isang buong linggo. Ewan kung pagkakait natin yun, hindi ho pwede, kanya ho yun, you know. Kung ibig kong sabihin siguro nun, 1 oras, bawat araw sa pagdarasal natin, pag-ugnayan natin sa Diyos, pagkalinggo siguro, 2 oras yun, ewan ko, kung gano'n nga bang ginugugol natin. Pero brothers and sisters, let's be sensible about it. Yung mga oras na yun, sa Panginoon ho yun, you know. Kung kaya, dapat ho natin ibalik sa Kanya yun. Pagdating ho ng araw, hindi nga pag-asay namin natin, Jose died. Sa Tagalog, maraming pamaraan noon. You know, yumao si Jose, sumakabilang buhay si Jose, namayapa si Jose, etc. Ganyan, namatay si Jose. Pero ang ganda-ganda ho sa Tagalog, binawian ng buhay si Jose. Ayun nga ho, binabawi ng nagpahiram ng buhay sa kanya yung pinahiram niya. Yun nga brothers and sisters, yung buhay natin sa Diyos. Kaya nga, yung araw ng pangilin na ganyan, yung araw ng linggo, wag ho natin kakaligtaan yun. Napaka-importante ho na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Tapos yung wag papatay, marami hong ibig sabihin yun. Dapat ho ginagalang natin ang buhay. Mula ho sa sinapupunan ng ina hanggang ho sa kamatayang natural. You know? Hindi ho kinikita lang buhay, hindi ho ina-abort ang buhay, hindi ho gumagawa ng birth control na ganyan, artificial naman, hindi ho pwede yun. Hindi ho ng layon ng Diyos. Tapos yung pakikiapid, hindi ho ginagawa yun. Dapat tinitrain natin yung mga kabataan natin sa pamamagitan ng isang pamumuhay na dalisay para maging tapat sila sa kanilang hinaharap, lalo sa kasal. Napakahalaga po nun. Yung hindi pagnanakaw ko, marami ho ibig sabihin yung pagnanakaw kasi hindi lang ho yung pag-uumit yun, you know. Ang ibig mo sabihin din noon, yung pag-aari ng iba, talagang ginagalang dapat natin. Yung karangalan ho ng iba, hindi yun ho, napaka-importante yung pag-aari niya, karangalan na dapat ginagalang, hindi niyuyurakan or something. Yun hong pagiging makatotohanan, hindi lang ho sa korte yun, sa pang-araw-araw nating buhay yun. Ang ganda ho ng buhay pagka matapat tayo, no? Pagka hindi tayo kailangang magsinungaling. Kapag talagang, ang ganda-ganda, kwentas klaras ito, talagang transparent tayo, hindi tayo nagtatago naman. At talagang importante na hindi lang ho yung mga gawa ang iniiwasan natin laban sa kadalisayan, kundi yung pagnanais din. Yun ho yung ika-siyam na utos ng Diyos. Hindi natin pagnanasaan ang di natin asawa, for example. Dito, radical ni Jesus dito. Ang sabi ni Jesus, ang tumitingin ng may pagnanasa sa isang babae nagkasala na sa kanya. You know, nakiapid na sa kanya. Grabe ho, you know. Kung tutuusin naman, tama si Jesus, radical na radical siya. Bakit? Tingnan niyo si Haring David. Bakit niya ba inangkin si Bathsheba, you know, na maging, kinasiping niyang ganyan, nagkaanak pa nga. Pinapatay pa yung asawa nitong babaeng to. Bakit? Nagumpisa ho yun sa pagnanasa. You know? Nandun siya, nakita niya yung babae, naliligong ganyan. Yung pinagdasaan niya. Umabot ho yun sa pagpatay doon sa asawa. Tingnan niyo. Tapos yung pagnanasa sa hindi-ari. Brothers and sisters, hindi ho tayo kailangan ganun. Dapat maging magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga binigay niya sa atin. Brothers and sisters, napakahalaga po nito. Kung minsan hindi pa natin binibilang ang pagpapala ng Panginoon sa atin, naiingit na tayo sa iba. You know? Hindi ho dapat ganun. Kaya pagka maharap po tayo sa Panginoon sa misa, tandaan natin, Eucharistia ho yun. Eucharistia, ibig sabihin thanksgiving. We have so much to thank the Lord for. Ito ho yung pinapaalala sa atin ng mga 10 utos ng Diyos na ito na napakahalagang pagbalik-balikan natin. Sana ho, alam ninyo ang 10 utos ng Diyos. Paano matutupad ang utos kung di mo alam? You know? And ignorance of the law doesn't excuse you. Can you imagine? Kaya importante ho na talagang alamin natin ang mga utos ng Diyos na ito at talagang maintindihan natin isa buhay. Yun ho magdadala sa atin sa kanyang piling.
Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Pinagpapatuloy po natin pakikinig kay San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, at ngayon huy talaga namang meron siyang sinasalungguhit ang napakahalaga. Ito huy pinapaalala sa atin sa Kwaresmang ito, yung mga prinsipyong dapat natin paghawakan at balikan ng tanaw at suriin ang ating mga sarili. Tingnan nyo, ang sabi dito ni San Pablo, yung mga Hudyo, naghahanap sila ng mga tanda. Yung mga Griego, naghahanap sila ng karunungan. Pero ang aming pinoproklama, aming pinapahayag sa inyo ay Kristong pinako sa krus. Talaga namang nagiging hadlang ito para sa mga Hudyo. Talaga namang kahangalan to para sa mga di-Hudyo. Brothers and sisters, nakita niyo yun? Ang pinoproklama ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga Kristiyano, ay si Jesus na namatay sa krus. Bakit kailangan mamatay sa krus kung siya ang Diyos? Hindi niya ba pwedeng sakupin lang ang tao ng ibang paraan? Pero sabi ng Panginoon, gayon na lamang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino manampalataya sa kanya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay Diyos. At yun anak ng Diyos na yun, na binigay ng Diyos sa atin, dala ng kanyang pag-ibig, sasabihin niya doon sa huling hapunan. And this is in John chapter 15 verse 13. Wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na ialay na isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ang gagawin ni Jesus bilang patutuo ng kanyang pagmamahal sa atin. At yung pagbibigay niya ng buhay na yun sa mga tao, talagang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin yun. Kaya nga itong Jesus na ito na namatay sa krus, anong nangyari sa kanya? Ay nako, siyang kapangyarihan ng Diyos, siyang karunungan ng Diyos. Brothers and sisters, napakahalaga ho na suriin natin sarili natin. Talaga ho ba yung kapangyarihan, yung karunungan, kinukuha natin kay Kristo? Kasi ho, talaga naman napakalaki yung ng kaibahan ng isang tao na nananampalataya kay Kristo, nagkakaroon ho siya ng karunungan talaga at ng kapangyarihan. Mga bagay-bagay ho na hindi napapanihunuhod ng ibang mga kapangyarihan, napapanihunuhod ho yun ni Kristo. Yung karunungan tinuturo sa atin ni Jesus na bagamat parang hindi ka tanggap-tanggap kaagad. Mapapalad ang mga dukha. Can you imagine? Paano maging mapalad ang mga mahihirap mga dukha? Pero yun ang sinabi ni Jesus. At kung tutuusin, totoo yun. Ang dami-dami ho mga mayayaman noon ng mga nakaraang panahon. Pero hindi na ho natin naalala. Naalala natin isang San Francisco de Assis. Can you imagine? Saint Francis of Assisi, who was rich and became poor, just like Jesus, Though he was so rich, he became poor in order to enrich us. Tingnan niyo yung wisdom na yun. Sa pamamagitan nung karukhaan yun, nakapaglingkod itong Francisco de Assis na ito sa napakarami hanggang ngayon ho. Tulad ho ni Kristo. Talaga namang may kapangyarihan ho yung turo ni Kristo, meron hong karunungan talaga yung tinuturo niya. Brothers and sisters, sana sa panahon ito ng Kwaresma, suriin ho natin sarili natin. Talaga nga pa si Kristo pinagbubuhatan ng ating karunungan? Talaga nga si Kristo ang pinanggagalingan ng ating kapangyarihan? Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga lakal, pati mga baka at mga tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya,
sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi ng kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinunsya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibay ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginagawa ang templong ito, tatayo mo sa loob ng lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. Naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo itong ikalawang kabanatang ito ng Ebanghelyo ni San Juan. Sinasalaysay po sa atin dito kung ano ang mangyayari doon sa Jerusalem. Sa araw ho ng pagdiriwang ng Passover, ng Paskwa ng mga Hudyo. Isa ho itong kapistahan ng mga Hudyo, hindi ho ng mga Kristiyano kung tutuusin. Of course, meron ding katumbas ito para sa mga Kristiyano pagdating ng panahon. Ano nangyari? Dito ho sa kapistahan ito, umakyat si Jesus sa Jerusalem. Jerusalem ho, talaga nasa bundok, kaya aakyat ka. You know? Ano nangyari doon? Natagpuan ni Jesus doon sa templo, yung mga nagbibili at bumibili. Nagpapalit ng pera, nagpapapalit ng pera. Kaya naman, pinagtabuyan niya sila. At doon ho sa pagkakataong ito, sinitas niya ho yung sinasabi sa aklat ng mga salmo ho, awit, sa Psalm 69, verse 9, kung saan sabi niya, huwag niyong gawing palengke ang tahanan kong ito. Yun ho'y sinabi niya dahil nag-aalab sa kanyang puso ang talagang pagmamalasakit para sa bahay ng Diyos. Friends, sisters, tingnan nyo, doon sa Jerusalem ho, kinakailangan kung tutuusin yung mga hayop na yon na binabanggit dito. Yung mga tupa, mga baka, ganyan, you know, mga kalapati. Bakit? Ginagamit ho kasi yun sa pag-aalay ng mga sakripisyo. Can you imagine, for example, Mary and Joseph? They come from Nazareth. Yung Nazareth ho, nasa norte. Yung Jerusalem ho, nasa katimugan. That's something like 125 kilometers, you know, na lalakbayin mo. Alangan naman dala-dala mo yung toro, kaya yung baka, yung tupa na iaalay mo sa templo mo from that far. You don't do that, no? Kung kaya ho, practical na mayroong mga mabibilhan na mga iaalay doon sa Jerusalem. Pero hindi ho sa loob ng templo. Kasi itong lugar na ito kung saan sila nagbibili, kung tutuusin, nasa loob na ho ito ng temple grounds. Ito ho yung lugar kung saan yung mga hindi pa talaga todo-todo mga Hudyo, kundi nag-aaral pa lang tungkol sa pagiging Hudyo, ay pwedeng manalangin kasi hindi pa ho sila pwedeng pumasok sa templo mismo. Pero hindi sila makapanalangin doon. Ang gulo-gulo ho, talaga naging palengke yung lugar na yun. Can you imagine? Kaya naman, si Jesus ho, talagang binalot siya ng yung tindi ng galit dahil sa kamali ang ginagawa doon. Kung kaya pinagtabuyan niya sila. Yun ang mga pamamalit ng pera. You know? Bakit kinakailangan may magpapalit, may mga money changers doon? Kasi ho, doon sa templo, hindi ka pwedeng gumamit doon ng salapi na may mga ribu-ribulto. You know? Yun ang mga salapi ng mga Romanos, for example,
abay, nandun ho yung larawan ni Cesar. Hindi ba? Matanda natin nung tinatanong si Jesus, nararapat bang magbayad ng buwis o hindi? Sabi ni Jesus, pakita niyo nga sa akin yung salaping ginagamit yung pambayad ng buwis sa mga Romanos. No? Pinakita roon, kanino bang mukha ito? Sa Cesar ho, sa emperador. Bigyan niyo kay Cesar ang kay Cesar, sa Diyos sa Diyos. Yun ang sabi ni Jesus. Yun nga ho yung mga perang ganun, hindi pwedeng gamitin sa templo. Hindi ho pwede, pinagbabawal ho yun Kung kaya, pagka pupunta ka sa templo at ibibigay mo yung ambag mo, yung tithing mo for example doon sa templo, ang gagamitin pera doon, yung perang pinapahintulutan sa templo. Kaya nga kung ang pera mo, yung pera ng Romanos, dapat magpalit ka muna. Yun nga ho, kaya may mga money changers dito. The point is, pinagtabuyan ni Jesus lahat yun. At tapos ang nangyari noon nung dumating na yung panahon na nandoon si Jesus sa loob, tatanungin siya ng mga pinuno ng templo. Bakit mo ginagawa ito? Anong kapangyarihan meron ka? Anong tanda ang mapapakita mo sa amin? At hindi naman siya pare, hindi naman siya tigaro sa templo, hindi naman siya authority doon. Ba't niyang ginagawa yun? Yun nga ho At sasagot si Jesus. Sasabihin niya, gibayin niyo itong templong ito. At sa ikatlong araw, itatayo ko muli. Ang gulat nga, templong ito. 46 na itong ginagawa, hindi pa nga tapos. Itatayo mo sa 3 araw lamang. Of course, ang tinutukoy ni Jesus yung templo ng kanyang sariling katawan. Kasi kung tutuusin, ito pong katawan natin ay templong buhay ng Espiritu Santo. We're the living temples of the Holy Spirit. Can you imagine? Through our baptism. Through our baptism. Tingnan nyo, itong panahong ito ng Kwaresma, tandaan ho natin, ang pinakatema ho na talagang tumatakbo sa mga araw na ito, sa mga linggong ito, sa 40 araw na ito, ay yung ating binyag. Lahat ho itong mga pagdiriwang na ating gugunitain dito, yung mga pagbasa natin, talaga hong dapat tulungan tayo. Kamusta ba ang binyag natin, ang ating pagiging Kristiyano? Yun nga ho sa pamamagitan ng binyag ho, tayo din naging templong buhay ng Espiritu Santo. Ang tinutukoy ni Jesus dito sa makatuwid ay yung kanyang katawan. Oo, papatayin siya, ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay na maguli. That's it, Hindi na naiintindihan yun, of course. Hindi na naiintindihan. Akala na tinutukoy ni Jesus yung templong kinaroroonan nila. Kung kaya nga, pagdating ng panahon, pagka muling nabuhay si Jesus, maaalala ho ng mga disipulo niya na sinabi ni Jesus yun. 3 araw pagkatapos siya mamatay, itatayo niya uli yung templong yun. Kung kaya, nanampalataya, ito ang sinasabi sa atin, nanampalataya ang kanyang mga alagad kay Jesus, una-una sa banal na kasultan, at doon sa sinabi ni Jesus. Brothers and sisters, tingnan nyo, nilalagay ho yung banal na kasulatan at sinabi ni Jesus ng pantay. Kasi ho si Jesus ay anak ng Diyos. Yung kanyang mga salita ng Diyos. Tulad ho ng Biblia, ng kanyang kasulatan. Kung kaya nga, yun ang maaalala ng mga apostoles, ng kanyang mga disipulo, at yun sasampalatayanan nila. Yung sinasabi ng kasulatan, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Pagkatapos sinasabi sa verse 23, na marami noon doon sa Jerusalem na mga Hudyo na nanampalataya kay Jesus. Yun ang sinasabi doon believed in Jesus during this feast of the Passover. By the way, brothers and sisters, talagang dinaragsa ho ang Jerusalem during this feast of Passover. Bakit? Kasi 3 beses sa isang taon, Feast of the Passover, Tabernacles, tapos Pentecost, dapat ho yung mga kalalakihan, 13-year-old up, hindi ho kailangan yung mga kababaihan Yung mga kalalakihan, dapat talagang umaahon sila sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos. Humarap sa Panginoon. Yan ang sinasabi doon upang humarap sa Panginoon. Yung mga kababaihan, tulad ni Maria ho, kasama ho siya ni Jose at ni Jesus na sinasabi sa atin sa chapter 2 nitong ebanghelyo ho ni San Lucas, umakyat ho sila sa Jerusalem. Hindi ho kailangan si Maria doon, pero nakikita niyo yung kanyang pagiging religyosa na bagamat hindi siya obligadong umakyat sa Jerusalem, kasama siya ng kanyang asawa si Jose at ng kanyang anak si Jesus. Brothers and sisters, ang sinasabi ko, talagang napakarami hong tao doon sa Jerusalem during this feast. From all over the world, by the way. The point is, nanampalataya yung mga taong ito, marami sa kanila, dahil nakikita nila yung mga tanda. Hindi ho kababalaghan na tulad na sinabi dito. Si San Juan ho, hindi niya ginagamit yung salitang miracles or wonders. Ang ginagamit niya, signs, tanda. Kasi ho, napaka-importante ho ng ibig sabihin nito.
Yun yung mga milagrong ginagawa ni Jesus ay mga tanda. Ano ibig sabihin ng tanda? May sinasagisag. Sa katuwid ang dapat mangyari, pagka nakita mo yung milagrong ginawa ni Jesus, dapat maintindihan mo yung kahulugan noon. Ito, mga taong ito, nakita lang nila yung mga tanda, pero hindi na nakikilala kung sino si Jesus. Kaya naman, nanampalataya sila kay Jesus, si Jesus hindi nanampalataya sa kanila. Did you notice that? In the English translation, many began to believe in His name. Believe in His name. Tapos, but Jesus did not believe in them. Pareho yung salita na ginamit doon. Epistusan, epistuwen. Ibig sabihin, yung trust in English is the same word as believe in the Greek. Medyo, hindi natin masyado maintindihan to, nanampalataya sila kay Jesus. Si Jesus, walang believe sa kanila. Bakit? Kasi yung pananampalataya nila, nakabase lang doon sa mga tanda na kanilang nakita. Yung mga milagro kanilang nakita, na hindi naman naintindihan. Hindi naman naintindihan. Friends and sisters, napakahalaga po na tayo kung nananampalataya tayo kay Jesus, nananampalataya tayo dahil sa kanyang salita. Sa kanyang inaangkin na ating sinasampalatayanan talaga. Hindi lang dahil nakikita natin marami siyang himala. Kung minsan ang dami-dami mga taong, ewan ko kung saan nagpupunta, may mga himala doon nangyayari doon. Teka muna, ang dapat natin sinasampalatayan yung salita ni Jesus. Sumasampalataya ba tayo doon? For example, kung naghahanap tayo ng milagro, tandaan natin, pinakadakilang milagrong ginagawa ni Jesus sa ating harapan araw-araw pa man din, ay ang Santa Misa. Kung saan yung tinapay at alak ay naging katawan at dugo ni Kristo. Can you imagine? Doon dapat nakabatay ang ating pananampalataya. In fact, it is the mystery of our faith. Yung pagdiriwang natin yung Eucharistiyang yon, kung saan naririnig natin si Jesus at kinakapitan natin yun at patatatagtado tayo ng salitang yun. That's the meaning of faith in Jesus, for Jesus. Tandaan natin, ang mga Hudyo, yun ang ibig sabihin ng manampalataya sa kanila. He-emin. He-emin, ibig sabihin, patatagin ka ng salitang pinanghahawakan mo. Kung kaya naman dun sa, for example, in Matthew chapters 5, 6, and 7, ito yung sermon of Jesus on the Mount. Brothers and sisters, sa pagtatapos nitong sermon on the Mount, chapter 7, verse 24, ang sasabihin ni Jesus doon, kaya naman, ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at sinasabuhay ito, ay taong marunong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Iihip ang malakas na hangin, babayuhin yun ang malakas na ulan at babahiin yun, pero walang mangyayari na hindi matitinag. Bakit? Nakaangklang matibay sa bato. Brothers and sisters, yun ang ibig sabihin ng manampalataya. Nakaangkla tayo talaga sa matibay na bato na wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Lahat ng bagay pwede mangyari sa atin, wala tayong dapat katakutan dahil nakaangkla tayo sa salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng manampalataya. To cling on the Word of God and be strengthened thereby. Friends and sisters, tingnan nyo, yun hong inaasahan ni Jesus sa atin. Na talagang pakinggan natin yung kanyang mga salita, yung mga ginagawa niya, mga tanda, maunawaan natin. Ganun ho kasi sa Biblia. Yun hong mga salita na pagtitibay ng himala. Yung mga himala, naiintindihan mo dahil nananampalataya ka sa salita. They go together. The works and the words of Jesus, they go together. They complement each other. You come to understand what Jesus means by what He does. And you understand what He does because of what He speaks to you, His Word. Brothers and sisters, yun ho ang ibig sabihin manampalataya tayo. Kung kaya tingnan nyo, sinasabi ho dito, Jesus did not need anyone to speak to Him about human beings, human nature. Bakit? Kasi alam niya kung saan tao ng mahusay na mahusay. He Himself understood it very well. Kasi tao rin si Jesus, kung tutuusin. Diyos na totoo at tao namang totoo. Alam ni Jesus kung ano yung nasa tao. At dahil Diyos din siya, nakikita niya talaga kung anong sumisigi dun sa kanilang kaisipan kung tutuusin. Kung minsan talagang hinahabol lang nila si Jesus dahil sa mga himalang ginagawa niya. If you will remember, for example, if you go to chapter 6 of St. John, dun ginawa ni Jesus yung himala ng pagpaparami ng tinapay para sa 5,000 Pagkatapos nung araw na yun, si Jesus hinahanap nila. Okay? Hinahanap nila. At nung nagkakitaan na sila ni Jesus doon sa kabilang ibayo naman ng lawa ng Galilea, Panginoon, kailan kayo dumating dito? Sabi nilang ganyan. Tapos binlangkan na sila ni Jesus. Uy,
Huwag niyo na nga akong bula-bulahin para bang gano'n. Hinahanap niyo ko dahil kumain kayo ng tinapay kahapon. Sabi niya ganyan. Hanapin niyo yung pagkain talagang hindi mabubulok na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Francis, tingnan nyo, kung minsan yung mga tao talaga, hinahanap lang sila si Jesus dahil sa mga himala na inaasahan nilang gawin. Pero teka muna ho, ang importante sa atin yung mga salita ni Jesus na magpapalakas ng ating mga kalooban. Yun yung salita ni Jesus na magpapaunawa sa atin ng kanyang ginagawa. Kapag kami pananampalataya tayo, ang ibig sabihin nun, pinangahawakan natin yung salita ni Jesus na nagpapatibay ng ating kalooban. Pag kami pananampalataya tayong ganito, maintindihan natin ang nangyayari sa ating buhay. Makikita natin ang maraming himbalang ginagawa ni Jesus sa ating buhay. Tuloy magpapasalamat tayo sa Kanya. Francis, sana maintindihan natin dito sa ating pagbasang ito na talaga namang, si Jesus ang anak ng Diyos. Pwedeng gibain yung templo ng kanyang katawan, ngunit sa ikatlong araw muli siya mabubuhay. Yun ho ang dahilan kung bakit nananampalataya tayo sa Kanya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay. Inaangkin natin siyang pananampalataya natin. Hindi ba pag sinasabi yun, let us proclaim the mystery of our faith. Exactly. Pagka pinoproklama natin, sinasabi natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay. Alam natin si Jesus ay hindi lang tao na namatay, tabulok. Hindi. Siya'y anak ng Diyos at binuhay ng Diyos at ngayon nag-aahari sa piling niya. Kung kaya ho, pinagmamalaki natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Brothers and sisters, sana tayo rin, tulad ng mga alagad ni Jesus, manampalataya sa banal na kasulatan, sa sinasabi ni Jesus. At ito ang ginagawa natin sa ating palatuntunan ito. Pinapaliwanag sa atin ni Father June itong mga salitang ito upang talagang mas maunawaan natin sino ba itong Jesus na ito. Kasi ho, sa panahong ito ng Kwaresma, talagang sina-challenge tayo. Talaga bang yung ating pananampalataya kay Jesus nakabase sa Kanyang salita? O baka ewan ko lang, umaasa lang tayo ng ewan ko kung ano inaasahan natin sa Kanya. Brothers and sisters, we should love God for His own sake. Not for the heaven He will give us, That's that's using God kung tutuusin. No, we love God, we believe in Him because of Himself, just because He is God, just because He speaks to us and He tells us things. And we believe that because of what He tells us. His rewards will come just like the blossoming of flower. Darating at darating sa atin, kung tutuusin. Para bang yung pagsikat ng araw, nag-uumpisa na yun sa bukang liwayway. Ganun. Mangyayari on. Pero ang importante ho, minamahal natin ng Diyos, nananampalataya tayo sa Kanya dahil sa Kanyang ganang sarili. Pagka ganun ho talaga, hindi tayo pagkakaitan ni Jesus ng ano paman. Jesus will trust Himself to us. Not just like what happened here. Many began to believe in Him because of the signs they saw. But Jesus did not believe in them. Sana ho, masabi ni Jesus, I believe in you because you believe in me very, very well and correctly so. Po, ang dami-dami po nating nasagap ditong mga katuruan po sa ikatlong linggong ito ng Kwaresma. Lalo na po doon sa unang pagbasa kung saan pinaalala po sa atin ng mga kautusan ng Diyos. Importante po talaga na ang buhay natin ay talagang isinasabuhay natin sa pamamagitan ng pagtahak nitong landas na ito na iginuguhit sa atin ng mga batas ng Diyos. Pagka ginagawa po natin talaga yung pagsasabuhay ng mga utos ng Diyos, napapakita natin ang ating karunungan. Karunungan ho na wala nang iba kundi si Jesus. Yun ho yung nandun sa ikalawang pagbasa. Karunungan ho na talaga namang mas mabuti pa, yung sabi kasi ni San Pablo doon, ang kahangalan ng Diyos, God's foolishness, is stronger, is wiser than the wisdom of this world. I mean, talaga ho yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon, yung mga utos niyang ganyan, talaga namang nagpapakita ng karunungan talaga. Sana po maintindihan natin yun na si Jesus ang karunungan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus ho na namatay sa krus. Yun ho yung ating gugunitain sa wakas nitong Kwaresmang ito, during the Holy Week. Pero dito po sa mga araw na ito ng Kwaresma, talagang pinapasuri sa atin ng Eklesiya ang ating mga sarili. Talagang nga bang ang utos ng Diyos ang batayan ng ating mga buhay. Hindi ho utos ng tao, utos ho ng Diyos. Napakalagong sa ulo natin ito at maunawaan natin ito at maisabuhay lalo na. Tapos yung nakita natin sa Ebanghelyo, talaga namang pagtatabuyan ni Jesus yung mga namimili at nagbibili dun sa templong ganyan. Kasi alangan ho yun. Ang templo ho ng Diyos ay talaga namang para sa pagsamba sa Kanya.
Brothers and sisters, simbahan ang tawag natin doon, hindi daldalan, hindi kung ano, kung kaya ho, dapat talagang sinusuri natin ang sarili. Talaga bang yung simbahan ngayon, talagang nalulugod tayo magpunta roon? Talagang nga bang ginagalang natin yun? Talagang nga bang nagipag-unayan tayo sa Diyos doon? At napakahalaga po na maunawaan natin, pinatunayan ho ni Jesus na siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Yun ho ang sinasaad niya dito sa kanyang madaling hagang sagot dun sa mga nagtanong sa kanya. Anong tanda pinapakita mo sa akin para magawa mo itong pagtataboy na ito? Tapos talaga namang ang ibig ni Jesus, manampalataya tayo sa kanya, hindi dahil sa mga himala na nakikita natin, kundi kung makikita naman din natin yung mga himalang yon, maunawaan natin yung kanilang sinasaad. They are signs. We should see their significance, yung significance, because they signal, who Jesus really is. He is the Son of God. Friends and sisters, ito ho yung maraming mga katotohanan dapat maunawaan natin mula dito sa mga pagbasang ito. Na po, ngayon po'y gawin nating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal namin Diyos at Ama, salamat tong marami sa mga kautosang binigay niyo sa amin, hindi upang pahirapan kami, kundi upang maging maluwalhati ang aming pamumuhay, upang maluwalhati kami makarating sa inyong piling sa pamamagitan ng pagtahak ng mga daan ito ng inyong kautusan. Sana po'y talagang mahal namin kayo ng higit sa lahat at mamahal namin ang aming kapwa tulad ng aming mga sarili. Sa ganun paraan natutupad namin ang inyong banal na kautusan, ang inyong kalooban. Aba, hiniling po namin talaga na bigay niyo sa amin ang tunay na karunungan na wala nang iba kundi si Jesus. At sana talagang buhay namin ay kakitaan ng pagsasabuhay ng kanyang tinuturo at inuutos. Aba, sana talaga maparangalan namin kayo sa aming pagsamba sa inyo sa lugar kung saan niyo kami tinitipon sa mga simbahan. Sana po'y talagang mapakita namin ang aming tunay na pananampalataya kay Jesus dahil pinanghahawakan namin ang kanyang salita na hindi nang bibigo, na papaunawa sa amin ng mga kababalaghang nangyayari sa aming kapaligiran. Aba, tinataas po namin ngayon sa inyo ang lahat ng mga humihiling na aming panalangin, na mga may karamdaman, may mga problemang kinakaharap, may mga duda at agam-agam na talagang bumabalot sa kanilang buhay, talagang nagpapapigat sa kanilang pamumuhay. At yung pong namimigati, nangungulila, ay talagang dampian nyo ng inyong awa. Ang lahat ng matumutulong sa amin upang maisakatuparan namin ang pagkasahing papawid na ito ay inyong nang pagpalain. Ang lahat pong ito'y ginagawa namin dalangin, kasama ng amin ang Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sana po'y taglayin niyo lagi ang kapayapaan ng Panginoon sa sanlinggong ating kinakaharap na ito. Pagpalain ho kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat.